nila yung issue ng betrayal of public trust dahil sa mga maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ano masasabi mo dyan, Attorney Sal, na para bang nagtaksil sa bayan ang Kamara dahil sa tila pagpayag nila na magamit bilang forum ng mga makakaliwang grupo? Hindi na tayo nagtataka dyan sa kaliwa. Talagang ever since naman, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. At naman Kamara de Representante, in fairness to it, hindi mo naman maaaring pigilan kung sino na nag-file. Ang mahalaga dyan compliant ka doon sa rules. Pero ang katotohanan pa rin, merong lihim, hindi hayag, lihim na sabwatan ang kaliwa, ang tawag doon, dilaw o pink, at ang mga kaalyado ng administrasyon. Impeachment proceedings in the Senate because obviously it's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Although if there's an impeachment that is delivered to us in the Senate, we have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. But of course, personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo. Yes. Magandang hapon muli sa inyong makasama. Nandito na naman si Kuya Goods, no? Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Oh, nakapag-attend na kayo ng fellowship? Ha? Oo, kahapon, ho? Naka-attend na ba ang lahat? Sa fellowship? Anak ng bugi, ano? First time in the history, ha? Parang ngayon lang ako nakapanood at nakarinig. Ha? Dapat in-invite sana lahat, ano? Para naka-attend sa kanilang fellowship. Sino kaya yung preacher doon? Sino kaya yung yung tagapagsalita doon? Makabuluhan kaya? Talaga namang makabuluhan talaga. Naku, grabe, ha. Samot-saring impeachment case, ang ikakaso. Kakaiba, no? Puro mga kaliwang mga kaliwang tao ang pinununa ho ang Kamara. Pinununa nila. Naku, baka iba na mangyari sa bansa natin, ha. Ibang klase na ho. Baka mamaya mga estudyante nasa bundok na rin. Di umano. Oy, naku, pag yan ang pinaniwalaan nila, sigurado, ang Pilipinas ho ay magkakagulo-gulo. Di umano. Sipin nyo, ha, ilang taon pinagtanggol ng mga kasunduluhan at gobyerno. Tapos ngayon, sila ngayon ang namamayani dyan. Aba, nakakapagtaka, no? Marami ang nagbuwis ng buhay para supilin, ha? Ano nangyari? Parang baligtad na ho ang mundo. Tanong lang yan ng ating mga kasama, mga kababayan, na nagko-comment. Sabi nila, bakit ho pinayagan? Ng gobyerno makapasok ang mga kaliwat kanang grupo? Kayo ba? Nagtataka ba kayo? Ako ho, takanta-taka na. Siguro, lumalabas siguro dito, sino ba ang nasa likod ng kaguluhan? Sino ba ang nasa likod ng mga kalokohan? Di umano. Kaya minsan nakakapagsalita yung pinsan. Gusto niya pakinggan? At huwag yung bibitawan ng video. Meron ho doon mga pag-amin. Kakaiba ho yung mga pag-amin doon. Padulo ng ating video. Kaya huwag niyong lalaktawan. Ito na. Bago natin pagpatuloy ang ating talakayan at reaksyon. Subscribe, share. All good sa tayo dyan. I-like yung video at share. Ito, papasukin na natin si Chikadora. Alam mo naman si Chikadora. Vibes tayo niyan. Chikadora, kwento! Lumusot man yan sa Kongreso, tiyak hindi yan makakalusot sa Senado. Malamang. Ito ang tiniyak at kinumpirma
ng presidential sister at re-electionist senator na si Amy Marcos matapos tanungin ng isang programa sa DZRH na kung maaari bang mangyari ang bangungot ng ilan sa mga supporters ng mga Duterte na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte kasunod ng 2 complaint laban dito na naglalayong patalsikin ito sa pwesto. Ibinulgar ng senadora ang lihim at tigas ng ulo ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez na tila wala na raw pinapakinggan na kahit Pangulo ay tinatabla na raw ni pinsan. Naniniwala rin di umano ang supporters ng senadora na may kinalaman at konektado kay Speaker Martin Romualdez ang 2 magkasunod na impeachment complaint laban kay VP Sara na isinampa ng grupo ng former senator na si Leila De Lima at ng Magkabayan Block member sa pangunguna ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Congressman na si Raul Manuel. Ayon mismo sa presidential sister at re-electionist senator, komportable ang mga mambabatas na tila mapapababa nila sa pwesto si VP Sara nang dahil lamang sa kanilang ambisyong pampolitika. Ngunit agad na sinopla ng senadora ang panghihimasok na ito ng ilang mga mambabatas na papatalsik si VP Sara sa pwesto dahil ang mga senador tila hindi papabor dito. Ayon kay Senator Amy Marcos, 8 lamang raw ang kailangan ni VP Sara para maibasura ang mga complaint laban sa kanya. Ngunit ngayon, higit sa 12 senador na. Teka lang, Sikadora. Masyado kang nagmamadali. Oo, meron na tayong naririnig, ha? Merong isang tao, sabi niya, hindi muna daw sila manghihimasok. Oo. Ayaw muna daw. Gusto niya raw sabihin sa mga kasama niya o sa mataas na kapulungan na wag muna daw makialam sa mga usaping impeachment. Nako. Ilan na ho? Ilan ba ang re-electionist? Oo. Ilan ba ang masasabi nating papabor? Ha? Kasi meron pala ditong kwento, no? Merong balita na nasagap ang ating bubuwit. Hindi na bubuwit. Bubuyog na lang. Bubuyog na bulong ng bulong. Meron pala nga nasagap. Kaya naman pala, yung yung sino yung nagpakilala doon sa taga-Etibak? Taga-Etibak daw yun eh. May ambisyon pala yun. Anak ng tipakalo. Magaling pala magsayaw yun. Bumubudos daw yun eh. Hay! Kaya naman pala, may ambisyon. Sa palagay nyo, mga kasama, napalagay ba kayo? O mapapalagay kayo? Ako sa opinion ko, ha. Pag mga ganon, negative sa akin. Hindi ko yun iboboto. Hindi ako papabor. Ayoko dun. Hindi ko gusto yung mga karakas ng ganon. May ano ba tawag sa prutas na ano? Marami kasi niyan eh. Matamis, misa mapakla, misa maasim. Doon tayo sa matamis, ha? Para sweet ika nga. Yung sa tao na yun, negative ako. Ayoko nun. Yun ang umuugong-ugong lang, sabi ng ating bubuyog. Ha? Tuloy natin dito kay Ate Amy. Ang papabor na hindi siya mapabawa sa pwesto, lalo't ang Iglesia ni Cristo ay hindi napapabiro at nag-anunsyo na magsasagawa ng malawakang rally sa buong bansa para tutulan ang pagpapatalsik kay VP Sara. Eto. Kung halimbawa kasi nag-anunsyo na po ang ating mga kaibigan dito. Nagsalita na po sila through isang media platform, no? Nagpahayag ka. Ibig sabihin, nagsalita sila na merong imbitasyon o merong deklarasyon, pero ito ay peaceful, ha? Huwag niyong bibigyan ng kulay. Peaceful ito na hindi sila pabor doon sa mga kaliwang left and right na magsampa ng impeachment case. Hindi sila pabor.
Oo, kahit naman sino, basta mga ganun tao, papabor ka. Makikita mo ngayon kung sino ang presidente, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw sa kalsada. Tapos papaboran mo yung mga yung ganun tao. Nag-aaral lang sila, pero yung pinag-aralan nila, di umano, ay hindi ko rin gusto. Hindi ko rin type, ha? Nag-aaral lang sila sa mga maayos na paralan. Pero, hindi ko gusto yung mga ugali nila. Kayo ba gusto nyo? Type nyo ba yung mga ugali nila? Nako po. Tuloy natin. Yung mismo na makapangyarihang religious group, hindi raw tama ang ginagawa ng ilang mga mambabatas na sa kabila ng dami ng kahirapan at problema ng bansa, inuuna nilang politikahin at pababain si VP Sara sa kanyang kinuupuan. Ngunit tiniyak mismo hindi lamang ng mga religious groups, kundi maging ng presidential sister na si Amy Marcos na tututulan ng mga senador ang ambisyon ng mga kongresistang mapatalsik si VP Sara. Ayan. Panoorin ang full video kung saan mismong ang sariling pinsan ng House Speaker na si Martin Romualdez ang nanglaglag sa kanya at sinabi nitong kahit ang Pangulo ay hindi na sinusunod ng Kongreso nang dahil lamang sa ambisyon nilang mapabawa si VP Sara sa kanyang pwesto. Ngunit tiniyak ng senadora na hindi sila magtatagumpay na kung sa Kongreso ay lumusot ang kanilang laban para pababain si VP Sara sa mga senador. Tiyak na ito lamang raw ay mababasura. Panoorin ang full video. Ayan, pero sa tingin nyo, magpro-prosper ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Ayan, hindi naman siguro, matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay, oo. So, Yan ang pahayag ni Ate Amy dito, ha? Pero may pero kasi. Abangan natin yung pero na yun. Doon sa mga senador, ha? Lalong-lalo na yung magsasalita dito mamaya. Nak ng tipaklong, ha? Bago dito, may nagsabi ilang senador tutol sa impeachment. Talagang tututulan niya ng mangilan-ngilan na hindi naman natin sasabihin lahat. Kasi itong mga ito, meron kasi dyan na, alam nyo ba, yung mga nangangarap. Sinabi ko na, may mga nangangarap dyan eh. Marami ring nangangarap eh. Pero doon sa mga hindi nangangarap, tutol yan, for sure. Pero sabi ko nga sa inyo, ang tututol dyan ay yung mga nabiktima na impeachment. Senador Estrada, tutol yan, for sure yan. Kasi, nangyari na sa kanila yan eh. Nasa pwesto ang kanyang ama, ginawa ng istorya, power tripping nga, ika nga. Diba? Pag ikaw nga na power tripping, talagang talaga namang hindi kaaya-aya, hindi maayos. Ibig sabihin, patapusin na lang sana yung termino mo, at sila na uupo, ay yung iba kasi hayok na hayok. Mabalik tayo dito kung sino yung hindi papabor dito. Nagsalita rin kasi ito eh, kaya mas maganda, alamin natin sa kanilang pasok mo, kaibigan! Ahayag po ang ilang senador ng pagtutol sa pagsusulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Miguel Zubiri, hindi niya nais na makakita ng impeachment proceedings sa Senado dahil magkakaroon lang ng pagkakahati-hati sa pananaw at mauuwi lamang ito sa gulo. At bilang dating Senate President, alam niya ang magiging implikasyon nito. Hindi rin ho niya nais daw na mangyari sa bansa ang pagdedeklara ng martial law gaya ng nangyari sa South Korea. Pakinggan natin, Juan Miguel Zubiri. Ako, like many of my colleagues, we will not want to see an impeachment proceedings in the Senate because obviously it's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Although if there's an impeachment that is delivered to us in the Senate, we have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. But of course, personally, if you ask me on my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto po natin ceasefire muna at this point in time. Tingnan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now, nagkakagulo sila doon. I couldn't believe it. No? I couldn't believe that they had this type of political noise in South Korea last night. So, ayaw naman po natin na mangyari yun, na magkaroon ng catalyst for a lot of force rallies and
dissent from any side or from all sides. Oh, yun narinig nyo ha. Oh, maganda yung explanation ni Senador Migs dito. No, hindi kagaya ng mga taong gustong makinabang. Ano? Eto naman gusto kong ipakita sa inyo to. Nagkaroon ng nakipulong sa Malacanang. Bakit kaya? Ano ba yung pagpupulong na yan? Para saan? Dahil nakabalita ba? O nakatanggap talaga ng mga kwento ng mga bubuyog? Nabulong ng bulong. Dahil ba talagang pinaghahandaan din? Yan ang mga katanungan ng ating kaibigan, no? Ating mga kasama. Mga kasama ko dyan, isang like sa ating video, ha? At syempre, mag-comment kayo kung ano yung mga reaksyon nyo. Huwag niyong patatagalin ng pagtalin nyo ng comment para mas maganda po at nagiging tayo ni kaibigang YouTube. Eto, ano sabi rito? Nakipagpulong nga sa kongresista. Bakit makikipagpulong? Para saan? Pasok na natin. Huwag na natin patagalin to. Nakipagpulong po kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng House of Representatives sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office, layo ng pagpupulong ng isang fellowship sa pagitan ng Office of the President at miyembro ng Kamara. Matagal na anyang itinakda ang pulong na ito. Ang ilan sa dumalo ay sina House of Representatives Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Majority Floor Leader Manix Dalipe. Dumating ho ang pagpupulong sa parehong araw ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. Ang mga karagdagan ng detalye ng pagtitipon ay hindi pa po inaanunsyo sa publiko. Ayun ha. Kayo mga kasama, naniniwala ba kayo na isang fellowship ba talaga nangyaring pagpupulong? Sino kaya yung nagsalita doon sa fellowship na yon? Yan ang mga tanong. Kung alam nyo ang sagot, itype nyo sa comment section. Fellowship yan. Fellowship. Totoong fellowship yan. Ibang klase kasi. Nakakagulat. Nakakagimbal ika nga. Diba? Noong nag-announce po sa isang media platform na magkakaroon ng ganong imbitasyon, doon lang sila nagkakandara pa. Magkaroon ng fellowship. Pilipinas! Alam mo yung kanta nila? Bagong Pilipinas! Anak ng bigas. Ay, ang bigas. Sabi nga ng isang matanda, akala namin matutupad ang 1 point na 20. 1 point lang pala yung 20. Ibig sabihin, 80 ang kilo. Liwanagin naman sana para hindi nasisira yung pangako. Eto na, mapunta tayo dito. Sa pag-uusap, magandang magandang interview ito di ba? May pag-amin dito Gusto lang natin liwanagin. At mamaya, merong magdi-deny baka hindi naman daw fellowship. Ewan ko, sino nagsasabi ng katotohanan dito Tayo nagre-reaction lang. Pasok natin ito para mas maganda. Kung ano yung mga pag-uusap dito sa interview na ito. Sino ba to kilala nyo ba ito? Taga Maynila ito Taga Maynila, game ka na ba? Alam mo na ba? Apple Nieto. Apple Nieto. Naku. Distrito 3. Taga Maynila pala yun. Ito na, ipasok mo, kuya. Kaugnay niyan, makaparayan po natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Government and Public Accountability. Magandang umaga, Congressman Chua. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Daron po kayo kagabi sa fellowship sa Malacanang? Opo, nandoon po kami. Anong oras po natapos yung fellowship? Siguro mga pasado alas 8 o alas 8. Short lang, mas mabilis lang. Matagal na hubang plano yung fellowship na yan? Ito yung mga tanong, i-analyze nyo mabuti, mga kasama. Iba yung tanong na ito, kung mayroon kang initiative, alam nyo kung ano yung ibig sabihin ito, Yung tanong nito ni Kuya, analyze nyo mabuti. Pasok!
Ang pagkakaalam ko po, matagal na, parang ano na rin yun parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. And at the same time, kagabi, sinubmit ng mga party leaders yung resolution of expressing support to the president. Pero ito ba'y taunan to o kaninong inisyatibo po? Well, kasi ngayon lang po ako nasama sa Partido ng Lakas. Kaya po kagabi lang po ako naka-experience ng ganitong klaseng fellowship. Opo. Napag-usapan ho ba maligayang Pasko lang o impeachment? Ay, wala po. Wala pong napag-usapang impeachment. Dale! Dale, di ba? Oo. Yung tanong na yan, may laman niya. Pag kinagat niya, bait yun. Ibig sabihin, nabingwit ka. Yun lang ba pinag-usapan? Sabi dito. Impeachment. Tuloy natin, ha? Baka kasi madali at mahuli. Sa bibig ang isda. Di ba saan ba nahuli ang isda? Hindi naman pwede sa buntot. Talaga sa bibig. Tuloy. Nagpunta lang po doon kasama yung mga ibang congressman at mga party leaders. Binigay lamang po sa presidente yung resolution na ipinasa ng House expressing full support to the president. Opo. Pagkatapos po noon, nagsalita po ang Pangulo, nagpasalamat sa mga miyembro at in-encourage na magtrabaho lang. In-encourage na magtrabaho lang. Yun yun naman pala malinaw. Diba? In-encourage silang magtrabaho lang. Tuloy! Yun lang po. Tapos po ay nagkaroon ng konting picture taking, nagkaroon ng dinner, tapos isa-isa na pong nag-alisan ng mga congressman. Hindi ho ba niya inulit yung text message niya na hindi prioridad ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at unahin yung ibang problema ng bayan? Una-una po, wala naman pong pinag-usapan about impeachment. Wala pong mensahe tungkol doon. Nagbatian lang ng Merry Christmas. At yun po, nag-express lang po ng full support ang House. Mga ilang pong congressman po yung nandun sa fellowship po, Congressman Chua? Hindi ko po mabilang pero I think mga more than 200. More or less, mga ganun po. Nasilip niyo ba yung kapatid ni Vice President Sara Duterte? Si Congressman Paulo Duterte? Hindi ko po napansin. Si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ko rin po siya napansin dahil kasama po yung ibang congressman. Buti na lang at wala doon. Kasi kung nandun, naku po. Baka mamaya kung ano-ano pa yung mahirap na yun lang Yun lang ang kwento rito. Kasi tuloy pa natin. Yung fellowship. Doon naman tayo doon sa ewan ko kung totoo yung sinasabi na fellowship ba talaga? Ang dami, no? 200 plus. Walang iba. Puro congressman, congresswoman. Walang iba. Yung tanong ni Alan Moto. Wala sigurong iba. Kaya puro congressman lang. Eto naman tayo. Ano naman kaya yung usapin dito? Tignan natin kung fellowship ba talaga. Kasi may tanong siya din. May tanong dito May interview siya dito ipasok nyo dito na siguro natin tatapusin yung content natin Kaya pag dumating ka sa video na ito hanggang sa katapusan, mag-comment ka kung saan na umabot yung video natin. Ito, pasok mo. Naku. Tagapakinig and sa inyong mga kaibigan namin from the media. Mga kaibigan nila yan from media tuloy. Welcome po sa ating weekly press con ng House. Thank you for today's first question. May call on Kat Forbes from Radyo Pilipinas. Good morning po, Kong Paulo. Hello. Sorry, dito po sa likod. Sorry po. Kanina po medyo napahapyawan na po na nakita nga po ang House members with President Bongbong Marcos. Ano po ba yung mga nangyari doon? Kasi may iba na in-speculate is pinag-usapan daw po ang impeachment versus VP. Ano po ba talaga nangyari? Karamihan nga po nabasa ko sa Twitter, kabaliktaran po nung totoong nangyari. Well, hindi naman siya bago, no? Like, nung kakaupo po ng ating Pangulo, yung first 6 months niya, actually, he met with the solid North congressmen. Last year, ang alam ko, we tried to schedule a meeting with the President, with the congressmen, na parang salo-salo, not necessarily Christmas dinner lang. Hindi po natuloy. Siyempre, napaka-hectic naman po ng schedule. At napagbigyan po tayo ngayon. So basically, we arrived at around 6 p.m. in the evening. Tapos yung resolution po of support sa Presidente na binigay po ng majority of the members,
basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na po. Wala pong kahit anuman katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao. Karamihan po sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night yung presenta po yung resolution of support ng House. And syempre, nagpasalamat po yung Pangulo na nakikita niya na buo po ang suporta ng House of Representatives sa kanya. Basically, yun po talaga yung nangyari. Alright, di ba? Hindi fellowship. Basically, nag-present lang. Yan pala yun. Kasi kung ano-ano pa nga siya pinagsasabi di umano fellowship, hindi naman pala fellowship. Tuloy natin para malaman pa natin ha. Baka naman sabihin, ano yan, gathering, with fellowship. Dapat ganon, pasok. So, sir, kung hindi po napag-usapan dun sa dinner yung tungkol po sa impeachment kay VP Duterte, kayo na lang po yung tanungin ko, ano po ba yung opinion nyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain? At meron din pong iba pang mga reaction. May isa po coming from a religious group po about ano. Sabi ko nga po nung nakaraan na press con din, hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang House tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po, part po ng mandato namin yan, part po ng trabaho namin. At part din po ng trabaho namin na aksyonan po yung mga complaints na yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority, talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghain na po ng impeachment complaints mula Makabayan, saka sa other parties po, like yung sa Liberal Party, sa Akbayan. Tatanggapin po ng House yun. At syempre, bibigyan po ng kaukalan na action pag na-refer po. Thank you, Pat. Next questions from Sandro Ochiona from the Billionaire TV. Hi, Kong. Good morning. Morning. Sir, tanong ko lang, bakit po kailangan ng show of support? May distab ba? May loyalty check ba? Bakit po kailangan ng show of support? Yan yun ang tanong ng Billionaire Balita. Yan ang sagot. Kailangan maganda yung sagot mo, kuya. Kasi baka mamaya hindi ka paniwalaan ng mga tao pa yan. Bakit bigla na lang nagganon, no? Nagkaroon ng fellowship, at sinabi ni kuya, hindi pala, simpleng salo-salo lang, parang nag-submit lang ng mga, narinig nyo naman kanina, no? Hindi na natin uulitin. At tuloy. Hindi, nag-resolution kasi tayo sa floor So, usually naman po pag resolution, wala naman pong disturb, pero nakita nyo naman po yung threats sa ating Pangulo. So, I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Pero this time, syempre, sa local government nga po, pag may mga resolution of congratulations, kami po sa local government, dinadala pa po namin dun sa mga pinagbibigyan namin. Ano pa kung Pangulo po yung binigyan ng resolution of support. Syempre, may weight din po yun. Thank you. Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po, Kong. Kong, unahin ko lang, no, for the record, kasi isa sa yung mga tinututukan ng House Media, yung mga hearing, meron po bang Quadcom meeting, special meeting, hearing, at may info rin ba tayo sa good government? Ano po bang, kailan po ba yung next hearings dito sa dalawang malaking mga committees na ito? Actually, ongoing ngayon, yung sa nagsuspend lang yung Quad, nasa People's Center kami. Sabi ko, Chair, pwedeng pa suspend kasi may press con ako. Hindi, joke lang. Hindi, lang kanina na na-suspend lang kasi may mga hinahabol pa. Pero medyo makapal po yung mga house bills po na pumasok sa ating Quad. Sabi ko nga po, parang medyo may blessing nga po na hindi po intense yung mga meetings for this week kasi ang dami pong ihahabol, yung mga measures, yung mga i-amen po. As in, patong-patong na nga po, since tuloy-tuloy po yung hearings. Minsan, hindi na nga po nadidistinguish yata ng tao kung nasa Quad sila o nasa good gov. Pero definitely, tuloy po yung hearing sa Quad. Pero, so, wag na natin itong pakinggan. Nako, parang hindi naman nata, di ba? Mas maganda pakinggan na lang natin si Atty. Panelo pagdating dito sa usapin ito. Kasi, yung mga sinasabi, sino yun? Hindi ko kilala yun eh. Yung sinasabi niya, parang hindi naman ka panipaniwala. Kaya mas gusto ko pa, nasagutin na lang ni Atty. Panelo kung ano yung mga binibintang, no? Atty., pasok mo. Naka-specify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Nagtatanga-tangahan lang yan.
Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat nang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Yan. Samantala, sinampahan ng panibagong impeachment, ikalawang impeachment case si VP Sara sa Kamara at ang nag-file mga kaliwang grupo. Sa kanilang reklamo, bay isinali nila. Tumbok na tumbok. Ako kasi hindi ko masabi kung makaliwa, kung makanan eh. Pero good job bro, tinumbok mo. Pwede ko na sabihin, makakaliwang grupo. Ang bantot ng pangalan, ano? Pag gano'n ang mga marinig mo, wala ka ng pagkakatiwala sa mga ganun tao. Totoo yan. Yan yung mga anak nyo nag-aaral sa mga sikat na mga eskwelahan. Bantayan nyo po yan kasi baka mamaya, ma-recruit ho yan ng mga makakaliwang left and right. Di umano. Tuloy. Yung issue ng betrayal public trust dahil sa mga maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ano masasabi mo dyan, Attorney Sal, na para bang nagtaksil sa bayan ang Kamara dahil sa tila pagpayag nila na magamit bilang forum ng mga makakaliwang grupo? Hindi na tayo nagtataka dyan sa kaliwa. Talagang ever since naman gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. At naman Kamara de Representante, in fairness to it, hindi mo naman maaaring pigilan kung sino na nag-file. Ang mahalaga dyan compliant ka doon sa rules. Pero ang katotohanan pa rin, merong lihim, hindi hayag, lihim na sabwatan ang kaliwa, ang tawag doon, dilaw o pink, at ang mga kaalyado ng administrasyon upang ang political agenda ay mapatupad nila, sirain politika o mawala ka na dito sa mundo. Yan naman talaga ang agenda. At saka may mga retirado, Attorney Sal, mga nagsilbi sa PNP at AFP na pumalag dahil nga binigyan ng forum. Kasi kung meron nakakilala sa mga makakaliwa, lalo na yung mga legal front, ito mga pulis at mga sundalo, lalo na yung mga general. Bakit raw binibigyan ng forum, Attorney Sal? Yan. Hindi naman daw yun tama dahil malinaw na ito yung mga kalaban ng pamahalaan. Anong klaseng palag? Palag sa salita? Sa Facebook, sa Facebook post. Wala yan. Pag pumalag kayo, yung totoong palag. Samantala, Attorney Sal, sa ilang komento ng ating mga kababayan sa social media, tila binigyan daw ng platform ng gobyerno mga kaliwa na halos 5 dekada ng kalaban. Tanong, hahayaan ba daw natin ang mga komunista na maghari o maghari-harian? At tingin mo ba nasayang yung efforts ng Duterte administration kontra Sayang, CPP, NPA, NDF? Brother, sayang. Alam niyo bakit? Pinaghirapan ng administrasyon ni Pangulong Duterte, ha? Tapos ngayon, sila ngayon ang mamamayani. Sino? Yung mga kaliwang left and right. Makikita nyo, may naandyan sa loob. Aalis pa kaya yan dyan? Baka hindi na. Baka dumami sila ng dumami at magpakarami. Isipin nyo meron ng meron ng fellowship. Baka sila ay humayo kayo at magpakarami. Baka gano'n ang mangyari dyan sa loob ng house. Di umano. Ayan na, sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag ka na mapapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!